Iisang linggo pa lang pero hitik na ang mga usapan at nilalaman. Kayo rin ba ay nag-aabang sa mga kaganapan sa Kongreso araw-araw? Isa ka ba sa mga abangers sa susunod na magandang balita sa bagong Pilipinas? Pwes nasa tamang lugar ka dahil ito ang ating pinakabagong segment kung saan maririnig natin ang mga kaganapan sa Kongreso sa iisang linggo. Ako si Faith Santiago at ito ang House Wrap! Samut-saring pagpupulong, samut-saring talakayan at samut-saring panukala ang isinulong sa Kamara nitong nagdaang mga araw. Pero ano-ano nga ba ang kanilang mga tinalakay? Una na dyan ang panibagong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Alam naman natin na sa nakaraang Kongreso ay ibinasura ito ng Korte Suprema dahil sa ilang rulings, partikular na ang 1-year ban rule. Pero ngayon, mas may pangil umano ang impeachment case laban sa bise dahil meron itong mas konkretong ebidensya at mga pahayag mula sa dati umano niyang aide na si Ramil Madriaga. Okay, hinahon muna tayo sa usapin hinggil sa impeachment. Nitong Lunes din inihain at inaprubahan na ng House Committee on Basic Education and Culture at Committee on Higher and Technical Education ang panukalang magpapalakas sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 bilang 10-year policy framework kasama ang panukala na magpapatibay sa national education and workforce development. O diba? May pag-apela ring nangyari. Nanawagan si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa Senado para sa agarang pagpasa ng House Bill 6643 o Bagong Balikbayan Act. Ang panukalang tutugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng OFWs na umuuwi sa bansa para patatagin ang kanilang reintegration services. Sa pagpapaigting ng national security, inaprubahan sa joint meeting ng Committee on Revision of Laws and National Defense and Security ang bagong Espionage Act nitong Martes, kung saan pinalawak ang saklaw nito at ginawang klaro ang karampatang parusa sa mauhuli in and out of war. Samantala, naghain din ng mga panukala at resolusyon si House Deputy Minority Leader and ML Party List Representative Laila De Lima kasama ang artistang si Nadine Lustre at ilang advocacy organizations na naglalayong bigyang proteksyon ang mga hayop, gayon din ang pagbida sa kalusugan at kalikasan. Bilang pagdiriwang din ng Art Month, nagbukas ang Kamara ng isang art exhibit na pinangunahan ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Itinampok dito ang mga likhang sining ng mga Tanayenyo kung saan sumasalamin sa kultura, pagkakakilanlan at pagkakaisa ng komunidad. Bukas sa publiko ang exhibit mula ika-9 ng Pebrero hanggang ika-16. Habang binigyang pansin din ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang kasalukuyang kalagayan ng sining at kultura sa bansa, kung saan ikinabahala niya ang kawalan ng sapat na pagkakataon at pagkilala. Kaya naman ay dapat bigyang solusyon sa Kongreso. So Mr. Speaker, the problem is not that Filipinos do not care about art. The problem is that we have made it unnecessarily difficult for them to experience it, and unnecessarily easy for them to walk away confused, misinformed, or indifferent. Sa botong 284 na pabor, 8 laban at 4 na abstention, tuluyan ng binasura ng plenaryo ng Kamara ang impeachment laban sa Pangulo nitong Miyerkules. Ibinasura ang reklamo dahil sa insufficient in substance o kakulangan ng nilalaman. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. At kahapon lang, araw ng Huwebes, nagkaroon ng public consultation para sa Anti-Political Dynasty Bill sa Camarin, Cavite na pinangunahan ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Ilan sa mga kababayan natin ang nagbahagi ng kanilang saloobin at opinyon hinggil sa panukala. And cut! Thank you, sir. O ayan, di ba? Ang dami. Pero ilan lang yan sa mga
ginagawa ng ating mga mambabatas mula sa digitalization hanggang sa pangangalaga ng kalikasan, pagpapahalaga ng sining at syempre, pambansang seguridad. Talaga ngang it's a wrap. Ako po si Faith Santiago ng Congress TV at ito ang House Wrap!